much, Coach Hill, sa napakalupit, napakaganda at napaka-pogi mo na introduction for tonight, for today's event. Happy Monday po sa inyong lahat na nandito po right now. It's a very, very exciting Monday for all of us kasi nagsama-sama na naman po tayo and live na live po tayo today. Kaya, syempre, thank you so much, Coach Hill. And tama po yan si Coach Hill. First time namin na nag-tandem sa event. And syempre, this is the first of the many events na pagtatandeman namin. And syempre, si Coach Hill po, isa po yan sa mga ginawang milyonaryo ng community po natin. And isa po yan sa mga abangan nyo kasi maglalabas po yan ng kanyang car and marami po yung mga resulta na kaabang-abang na mangyayari po sa kanya, i-achieve niya po dito sa community natin. So before anything else, before I start our napakagandang event for tonight, napaka-inspiring na event, for tonight, I would like to greet all the RIE Council na nandito po right now sa event natin, na naghakot din. Sa lahat ng mga empire builders natin na nandito sa loob and talaga namang napakasisipag. Sa lahat ng mga Royals Academy coaches natin who are here inside. Hello po sa inyong lahat. Happy Monday. And syempre sa lahat po ng mga partners natin na nandito sa loob who are from different parts of the Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre sa lahat ng mga partners natin all over the world. So kanina comment ni Coach Hill yung mga iba't ibang mga presence ng mga countries po natin and syempre nakakamangha naman talaga ang ating community kasi we are present in different parts of the world, 'di ba? So talagang international ito. So kung nasan ka man right now, just sit back, relax, and make sure na talagang maganda ang connection mo, naka-headset ka para naka-focus ka, naka-concentrate ka kasi malay mo may masabi tayo for tonight na yung line na yon, yung word na yon, yun talaga yung magpapabago ng takbo ng buhay mo, especially that 2024 is about to end but it's not yet the end. So you still have the time to really make brave decisions in your life for you to change the direction, for you to change the course of your life, 'di ba? Baka ito na po yung matagal ng sagot ito na po yung sagot pala sa matagal mo ng pinagdadasal, 'di ba? Kaya sa lahat po ng mga guests namin na nandito sa loob na first time po akong makita dito sa Zoom event po natin. Hello po and welcome to Royals International Empire family na talaga namang nagtutulungan po tayo dito para umasenso ang bawat isa and syempre importante po sa atin ang pangarap ng bawat isa kasi kaya naman po tayo ay nandito, binuo natin yung sistema natin dito sa grupo natin. It's because of that mission which is yung tumulong po sa maraming mga tao na magbago ang buhay. Kaya be very excited kasi yun po yung mga pag-uusapan natin for tonight. Yan. So, however you are invited, na-sendan ka man po ng link, na-sendan ka ng exclusive link ng total total stranger sa'yo. Kilala mo na, friend mo na, family member mo, however ka po na sendan ng link po natin, pasalamatan mo po yung tao na yan kasi yan po yung ginawang instrumento para tuluyan ng magbago ang buhay mo. So, bago po ako magtuloy-tuloy, clear naman po yung aking signal. Tuloy-tuloy naman po sa inyo. Paki-comment naman po ng clear if clear naman po ako sa inyo. Tuloy-tuloy po ang ating boses at syempre pag-uusapan natin ngayon pag-asenso kaya maganda talaga tuloy-tuloy ang ating signal.
So, ayan, clear naman daw. So, again, congratulations po sa lahat ng mga nandito. You made it and talagang you are willing to spend the next few minutes of your time para pakinggan itong event natin and talagang ma-inspire po sa mga pag-uusapan natin dito ngayon. So, for tonight, we are going to talk about, parang teacher lang, no? I'm going to talk about paano po ako naging successful dito sa business natin. Isa lang din po tayo sa mga tao na nangarap lang din talaga ng malaki before and nakita itong opportunity na meron tayo dito sa company natin. And isa po tayo sa talagang bumuo ng grupo natin, ng empire natin. And kaya naman right now, marami na din pong mga nagbago ang buhay, nagbago ang pananaw, nagbago ang mindset, nagbago ang pag-uugali, 'di ba? Marami pong mga dating nangarap lang, ngayon naabot na nila yung mga pangarap nila. So, through this story na actually pinagtagpi-tagpi na po ito ng panahon habang tumatagal, dumadagdag yung kwento. Pero etong kwento po na to, ito na po talaga yung kwento na ever since na nagsimula po tayo dito sa community, ito po yung pinagsimulan ng inspirasyon hanggang sa na-duplicate, nag-multiply po yung inspirasyon hanggang sa marami na din po yung nakagawa dito, yung mga mentors natin dito sa loob ng community natin, yung mga coaches natin dito sa loob ng community po natin. Kaya naman, right now sa pagtatapos ng 2024, no, kasi nasa Burr season na tayo, Burr months na tayo. So we are really more aggressive na magtulungan or makipagtulungan po sa lahat ng mga gusto ding tulungan ang sarili nila na umasenso sa buhay. So, sa mga guests po natin na nandito, napakaswerte mo kasi naniniwala ako na wala naman po talagang aksidente. 'Di ba? Paki-comment nga po diyan ng I am blessed if you believe that you really are blessed. Kasi ang paggising pa lang natin sa umaga, yung madilat mo pa lang yung mata mo, napakalaking blessing na po nun. Kasi maraming mga tao sa labas, kahit gaano nila kadaming pera, hindi na po nila magawang gumising kasi tapos na po ang buhay nila, 'di ba? So hindi na nila magawang huminga kasi wala na po, hindi na bibili ang paggising, ang paghinga ng kahit na magkanong pera. So that alone makes you blessed, and especially that you are here in our Zoom event today. You are about to witness and hear a success story that is relatable and kayang i-duplicate sa'yo yung kwento ng buhay ko, yung kwento ng success ko. Ito pong kwentong to, kaya po pag pinagpulutan mo po na siya ng aral, pinagpulutan mo po siya ng inspirasyon, pinaghugutan mo po siya ng lakas ng loob, pinaghugutan mo siya ng pundasyon sa pagsisimula mo dito sa ginagawa natin, definitely it will bring you to greater heights sa buhay mo. It will bring you kung nasan ka man ngayon, if ikaw ay nandun ka sa stage ng life mo na medyo nandun ka sa rock bottom, kumbaga nadapa ka, natisod ka ba, or na, alam mo yun, nag-fail ka, or nandun ka sa stage na confused ka sa buhay mo. So you are definitely at the right place, at the right time, with the right people. Kasi dito po sa community natin, talagang nagtutulungan tayo para i-guide yung mga tao na hindi po alam paano aasenso. Masipag naman, matyaga naman, may pangarap. Hindi pa sumusuko sa pangarap kasi kung sumusuko sa pangarap yan, umuwi na yan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi na yan nagtatrabaho. Pero the fact that, you are fighting every day, you are fighting inner battles every day na sometimes wala namang ibang nakakaalam kundi ikaw lang, meaning to say, nandun ka pa, buhay na buhay yung pangarap mo sa'yo. So, kahit anong estado ng buhay mo right now, nasa baba ka man, nadapa ka man,
kahit na magkano yung laman ng bulsa mo or kahit wala mang laman yan, diba? As long as your dream is still alive in your heart, in your mind, inside you, then here in RIE, that is going to become a reality. 100% po yan. Kayang-kaya po nating tuparin yan. And kaya naman, ngayon, ikukwento natin. Some of you, narinig nyo na po yung kwento na to, and to some of you na bago ka po dito, bago mo po siyang maririnig. So, sa mga narinig mo na to before, pakinggan mo lang ulit kasi baka meron kang mapupulot along the way sa journey ko na pwede mong i-apply sa kung nasaang journey ka man right now. And sa mga bago naman po, 'di ba? Sinasabi ko po ito sa inyo at ikukuwento ko po sa inyo yung kwento ng buhay ko dito, lalo na yung papaano tayo nagtagumpay para po kapulutan niyo ng inspirasyon. Kapulutan niyo po siya ng um, motivation, alam mo yun, lakas ng loob para ikaw din, kahit nasaan ka man right now sa life mo, talagang ilaban mo. Kasi ako man din po, dati lang din kaming nawalan, dati lang din kaming um, dati lang din akong nagkaroon ng question kay God, bakit kinailangan kong daanan yung paghihirap na dinaanan ko before, but then now I finally realized why. 'Di ba? Why sometimes yung mga perceived natin as bad things happen to us, they're not really bad things. They are just preparing us for something greater in our lives. Kaya kung meron ka man ngayon na pinagdadaanan sa buhay mo, you are being prepared for something greater that is coming. You are being molded into someone na pag dumating po yung greater blessing na yon is deserving ka, capable ka, and kaya mong i-handle yung blessing na yon, and kaya mong palaguin, and kaya mong maging blessing sa ibang tao the moment binigay sa'yo yung blessing na yun. Kaya naman, wala pong mali sa mundo. Lahat po ng dinadaanan mo right now, tama po yan. Huwag mo lang ikukumpara sa ibang tao. 'Di ba? Kesa sa silip ka ng silip ng buhay ng mga vlogger, ng kung sino-sinong mga artista at sasabihin mo lang sa sarili mo na, sana all. Sana all, 'di ba? Kaysa sabihin mo ng sabihin yung mga sana all. I'm here to tell you now that wherever you are in your life, you are in your time zone, nasa tamang oras ka ng buhay mo if you just focus on building your own life, if you just focus on improving your own life, then definitely hindi mo na kailangan sabihin yung mga sana all kasi maiintindihan mo as you focus on your own life, as you focus sa sarili mong pag-asenso, sa sarili mong buhay, maiintindihan mo later on, lalo na pag naitawid mo na yung mga kailangan mong maitawid right now sa buhay mo na, kaya ako pala kailangan pagdaanan yon. So, anyway, let me start po sa lahat ng mga kakapasok lang. Welcome po to our Zoom event. Welcome to RIE family. And eto na po, eto na nga. Sisimulan na po natin ang ating pag-share. Ayan. So, bibilisan ko lang to dito kasi meron akong dinagdag. Actually, ako po yung gumawa ng slides today. I'm so proud of myself kasi yung mga paggawa ng slides na yan ay hindi po natin talaga masyadong forte. Ngayon lang talaga ay sobrang gigil lang talaga ako at sobrang inspired lang talaga ako. Kaya ako mismo yung nag-hands-on naggumawa ng slides. Pero hindi po itong mga dun sa mga life lately, ako na yung gumawa nun. Abangan nyo po yung dulo kasi magkukwento ako ng mga life lately. Di ba? Kasi ito pong dadaanan natin, ito po yung mga history. Kumbaga mga nangyari na mga nakaraan. Yung life lately,
Yun po yung mga recent, yun ang mga kaabang-abang po. Kasi yun, kumbaga sa Marites, yun ang mga bagong Marites ko sa sarili kong buhay. Anyway, let me start po by further introduction. I'm a registered nurse by profession. Hindi na po ako nag-abroad. Kasi nga, galing ako sa broken family. Pangarap ko po magkaroon ng buong pamilya. And gusto ko po na nandito lang ako sa Pilipinas kasi syempre para maalagaan ko yung family ko, maalagaan ko yung magiging anak ko in the future and yung future family ko na habang nakukuha ko yung mga pangarap ko. So I really prayed to God to give me an opportunity na kahit nandito lang ako sa Pilipinas, kaya kong matupad yun. And ayun na nga, napadpad po tayo dito sa opportunity na kinabibilangan natin right now. And I started with a big dream kasi pangarap ko nga na kung ano man yung past ko, it will not define me and it will not be manifested again in my future. 'Di ba? Kaya naman talagang sinipagan natin sa buhay, hindi man po tayo perpekto, pero marami na rin po tayong mga naitawid sa buhay at mga natutunan sa buhay-buhay natin dahil sa negosyong 'to. So, meaning to say, yung business na 'to, hindi lang po ito pera-pera. Yung negosyong 'to, this can really transform your life. This can really transform your mindset, your heart set, your character, your whole being as a person. Kung mahiyain ka, pwede kang maging confident ulit. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, maibabalik mo yung tiwala mo sa sarili mo. Kung tingin mo you do not amount to anything worthwhile, magkakaroon ka ng sobra-sobrang value sa sarili mo and marirealize mo na lahat pala ng kaya mong pangarapin ay kaya mong maabot sa buhay na 'to, regardless ng estado mo right now, ng background mo, ng pinanggalingan mo, ng past mo, ng gender mo, ng edad mo, at kung ano-ano pang mga karasonan mo sa sarili mo. Kayang-kaya mo pong mabago yung buhay mo. That is one thing that I realized in this lifetime. And eto po ako nagsimula po ako sa Cebu, Bisayang Dako, Bisdak. Kinsay mga Bisaya dira, paki-comment naman og Bisdak. Comment naman ng proud Bisaya pag ikaw ay Bisaya ka, Bisaya kang dako. Daghan kayog mga Bisaya sa mga iba't ibang bansa, 'di ba? Kasi considering ang Bisaya kay Visayas ug Mindanao na. So, meaning to say, mas daghan og Bisaya kaysa mga Tagalog, 'di ba? Pero syempre magtagalog ta karon kay para makasabot tanan, 'di ba? Kay nag-nosebleed na ang mga Tagalog kay wala na sila kasabot sa ato ang gistoryahan. But anyway, ayan. So shift so diyan po tayo nagsimulang mangarap, neneng-nene pa po tayo niyan. Mukha pa rin namang nene ngayon, pero mas nene lang po dati. And nag-start tayo yung traditional way of doing the business, which is yung pag-gather ng mga tao. Ayan, nagpapamakdo kami, nagpapa-Jollibee kami. When we attend training, it's not like this. When we attend event, kahit wala kaming pera, nag-1, 2, 3 ako para lang makapunta ako doon sa venue para maka-attend ng training para ma-inspire ako na gawin yung negosyo ng paulit-ulit, ipaglaban yung negosyo ng paulit-ulit, ipaglaban yung pangarap ko ng paulit-ulit araw-araw kahit maraming mga nega. At isa na doon ang aking mommy. Kaya sa mga nagsisimula dito, kung meron mang mga nagnenega sa'yo, okay lang yan, gawin mo silang gasolina para lalo kang magliyab sa mga pangarap mo. Yung mga taong nagsasabi sa'yo, itigil mo na yan. Wala namang mangyayari sa'yo, tignan mo, hirap ka na dyan. Di ba? Tandaan mo. Di ba sa buhay na to, nothing is ever worthwhile that comes easy. Lahat ng worth it sa mundong to, pinaghihirapan po. Huwag kayong maniniwala sa mga magsasabi sa'yo na madali lang to, napakadali lang nito. Kasi at some point, you have to earn something that is worthwhile. Wala pong
something, lalo na yung pagyaman, tapos madali mong makukuha. It's not like that. Kasi sa umpisa, meron talagang mga adjustments na tinatawag. Babaguhin mo yung ugali mo. Marami tayong mga masasamang ugali. Aminado tayo dyan. Pero kailangan, unti-unti natin yung babaguhin para tayo ay magtagumpay sa negosyo natin. Lalo na yung tinatawag natin na pride, kailangan natin yung isang tabi kung gusto nating yumaman. Kung ano man yung alam mo yan sa profesyon mo. Parang sa akin, isinantabi ko lahat ng pagiging professional ko as a nurse. Bakit? Kasi hindi ko naman kailangan yun. Nakinig ako doon sa naunang nag-mentor sa akin na high school grad. Kahit high school grad siya, ako professional. Nakinig ako sa kanya. Bakit? Mas makapal yung bulsa niya eh. 'Di ba? Ako magaling ako mag-English, wala naman akong pera. Pero siya, barok-barok yung English, maraming pera. So hindi naman po sa mukha tayong pera, mukha lang tayong resulta. Kasi sa buhay na to, resulta ang nagsasalita, hindi po ang accent mo. Hindi ang accent mo at ang galing mong mag-English at ang galing mong pumustura. Kasi napakadaming tao, magaling pumustura pero wala naman pong pera. Isa po ako dyan. Guilty po ako dyan dati. Kaya sa akin po right now, isa sa mga talagang teachings ko is talagang, alam mo yun, it's not just about the looks. I always focus on the inside. I always focus on the internal mindset, heart set, ugali. Kasi yun ang mga pinaka-importante. Ang pinakamadaling gawin yung gumaya at magmukhang mayaman. Pero ang pinaka-matrabaho pero worth it and long term is yung i-overhaul mo yung mindset mo, i-overhaul mo yung ugali mo para ma-attune ka sa pagyaman. And ganyan po ako nagsimula and I'm very grateful for this business kasi hindi lang po pinakapal yung bulsa ko, kundi binago po talaga yung pagkatao ko na inalign po ako doon sa mga pangarap ko na gusto kong maabot sa buhay. And kaya naman, naging milyonaryo po tayo. Nabili natin yung ating first car. First car ko po is a Toyota Fortuner. So, SUV agad. Kasi back when I was in college, nagda-drive po tayo ng SUV. Yun nga lang, na-bankrupt yung mommy ko, kaya nahatak po yung SUV na yun. Kaya ang standard ko, SUV agad. Kanya-kanyang trip po sa buhay. Pero dito, it follows na the moment na kumikita ka pala, you go beyond your needs. The moment na mas kumikita ka ng malaki, doon mo mas unti-unting mabibili yung mga pangarap mo. And yung dating Bisaya, Bisaya pa din naman hantod karon. Pero nakipagsapalaran po ako sa Manila. So, 2016. 2016 po nung nag-start po ako dito sa Manila. Kakasimula ko pa lang pong kumita niyan ng 6 figures per month. So I was already a millionaires club. I was already driving my own car and I was already earning 6 figures per month. Meaning to say, minimum 100,000 per month. Nag-100, 120,000 ako. Nung nakipagsapalaran ako dito sa Manila kasi nandito po yung mga talagang malalakas kumita, mga icons in the industry and gusto ko pong mas matuto pa. Kaya naman talaga namang nakipagsapalaran po tayo dito. And true enough, dito ko po sa Manila nakuha pa yung mga mas malalaking pangarap natin sa buhay. Dito po sa Manila, mas natutunan ko paano maging flexible, paano po makisama sa iba't ibang klaseng tao kasi nasubukan ko po na kung maririnig mo po sa taong nag-imbita sa'yo, meron dyan or karamihan po dyan nasa loob ng ating mga hubs, online hubs po natin or academy, the Royals Academy. So, ganyan po ako nag-start. That's why we are very passionate at teaching people inside the Royals Academy kasi we want na magkaroon po ng following yung footsteps po na nasimulan po natin. Kasi kung nagawa ko at ng mga mentors dito, then definitely kayang-kaya din po ng mga nandito sa loob ng academy right now. So, kung ikaw yon mag-comment ka naman, di ba? Na proud ka na nasa Royals Academy ka. So, ayan, tinuloy-tuloy ko po yung business hanggang sa nakapag-travel tayo sa mga iba't ibang
bansa. Ayan, Korea, Dubai, South Korea, Maldives, Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong. So, maraming mga bansa po tayong napuntahan. The thought is, kung nag-nurse sana ako, mag-a-abroad din naman sana ako. But since ginawa ko tong business na to, nag-a-abroad pa rin ako. Pero hindi na po para mangamuhan, kundi papasyal-pasyal na lang. Ayan pa po yung Asian cruise natin. And eto naman po yung aking second car. So, Ford Mustang naman po yan. Pangarap ko din po yan talaga before. So, when I started in Manila, syempre iniwan ko yung car ko sa Cebu. So, nangarap ulit ako. So, yung next na pinangarap ko is magkaroon naman ng sports car. So, natupad din po siya dito sa business na to. So, iba-iba man po tayo ng mga trip or mga pantasya sa buhay. Basta kung ikaw ay masipag ka and willing kang sumunod, trabahuin yung pangarap mo at hindi ka natatakot mahirapan sa buhay na to. Kasi kahit po hindi ka magnegosyo, nahihirapan ka rin naman po sa buhay. Yun nga lang, yung paghihirap mo sa buhay, kung hindi ka nagnenegosyo, hanggang sa pagtanda mo, maghihirap ka na maghihirap because you haven't figured out a way for you to get out of that rat race. Anong ibig sabihin ng rat race? Alam mo yung daga na nandun sa loob ng kulungan niya? Kahit natakbo siya ng takbo, ang sipag-sipag, ang tiyaga-tiyaga araw-araw. 'Di ba pawis na wala siyang napupuntahan kahit gumagalaw siya because that rat is in the rat race. So, what's my point? Dito, kaya ko ini-emphasize na of course, may kaakibat pa rin po ito na hirap. Magsisinungaling po ako sa inyo pag sasabihin kong lahat madali. Wala pong ganun sa buhay. Kahit hindi ka magnegosyo, nahihirapan ka pa rin. Pero ang pinagkaiba po dito, yung dulo. Kasi mahirapan ka man sa first year, sa second year, pero yung dulo sobrang sarap ng magiging buhay mo. And para sa akin, I chose my heart. Oo, pinili ko pong mahirapan para yumaman, hindi yung mahirapan para wala lang akong marating at wala lang akong mapuntahan. And kaya naman po sineryoso ko po talaga yung negosyo. And isa po tayo sa na-awardan as one of the top earners ng company out of millions of distributors. And syempre, hindi ko po magagawa yan kung hindi po dahil sa community na to, Royals International Empire. It just proves kung gaano kaganda yung sistema at yung leadership ng nandito sa loob ng community na to. Kaya naman po na-awardan po tayo ng paulit-ulit sa iba't ibang arena as one of the top earners. And ito naman pong mga kwentong kaperahan ng pandemic. So, my line on this is, I'm so grateful to have a winning business in a losing economy kasi nung pandemic, alam naman po nating maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo, pero tayo po dito sa negosyo natin, nag-shoot up pa po talaga yung income natin. Sobrang laki ng itinawid, inangat nung income po natin. And diyan po natin naranasan at nasimulan na maghawak ng milyon-milyon ng bundle-bundle na pera na dati po, ako po personally, paprangkahin ko kayo, pinangutang ko lang yung pang-join ko dito sa negosyong to nung malaman ko na meron palang mas mabilis na paraan para ako'y umasenso sa mas lalong madaling panahon, which is yung mag-VIP accounts. Pinangutang ko pa ulit. Nag-start ako, tapos nung nalaman kong may VIP accounts, pinangutang ko pa ulit kasi yan ang nakikita kong magiging kapalit in the future na darating yung time. Lahat ng pangungutang, lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap na itatawid ko, bayad, sobra-sobra pa, which is nangyari po siya and nagsimula po siya noong pandemic. Imagine niyo po, saan ka nakakita ng negosyo na kahit tagilid ang ekonomiya sa buong mundo, ay kumikita pa rin. 'Di ba? Ang daming mga, for sure dito, marami kayong mga kakilala na nawalan ng trabaho, naging shaky yung buhay nung pandemic. Kaya naman, we are very passionate at alam mo yun, i-preach yung business, reach out to as many people as we can because we want to educate people na
It's okay kung may job ka right now. It's okay if your job is sustaining the needs of your family. Just don't depend on it. Kasi hindi po yan panghabang buhay. You are not sure. Hindi kita negative, hindi kita tinatakot, but the pandemic proved to us that having just one source of income is unwise, di ba? It's not wise anymore. Nowadays, kailangan may backup plan ka. And kahit hindi na maulit yung pandemic, tao ka lang. Tao ka lang. If you have a job right now, maybe you are passionate din sa job mo and kumikita ka dyan sa job mo, but mind you, darating yung time mapapagod ka. Darating yung time mababurn out ka sa ginagawa mo. So pag nagkaroon ka ng another source of income na naitanim mo, habang ngayon masaya ka pa sa ginagawa mo, habang ngayon may pangkapital kang pagkukunan, mabuti ka pa kasi may kapital kang pagkukunan. Kasi may sahod ka. Ako po, kahit wala akong sahod kasi never been employed ako by choice. Nakita ko yung negosyo, hindi ko na pinangarap mag-abroad. Give up ko yung profession ko. Kinalimutan ko yung mag-abroad kasi mag-nurse and pinagpalit ko to totally and pinangutang ko. Ganun kalakas yung loob ko and ganun kalaki yung tiwala ko doon sa nag-imbita sa akin sa negosyong to and sa kumpanya na dadalhin ako sa katuparan ng mga pangarap ko. So, one advice to all of you, tiwala lang. Tiwala ka, unang-una kay God. Kasi hindi mo naman makikita to. Hindi ka masisendan ng link. Sa dinami-dami pwedeng masendan ng link. Ikaw talaga. 'Di ba? It's not a coincidence. Talagang isinadya, nakatadhana na makita mo to, mapanood mo to right now. Kasi maybe you prayed to God last month, last week, last night, na mabigyan ka ng opportunity para ikabago ng buhay mo. Eto na yun. 'Di ba? Ikaw naman po yung makakaalam niyan. Ikaw naman po yung makakasabi niyan. Kami po, ako po, ang aking goal lang po dito, ang aking trabaho ay maipakita ko lang po sa inyo and mapa-aware and mapa-realize ko po sa inyo bilang ako galing din po dyan. Galing din po dyan sa nangarap, galing din po dyan sa hirap, galing din po dyan sa mga ambisyosa lang pero merong gustong marating sa buhay. And ngayon, kahit papano, wala pa po ako dun sa pinakagusto kong marating pero marami na rin po talagang naibigay sa akin yung negosyo na hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako in this lifetime ng ganun kabilis. Kumbaga, ito po is shortcut. Di ba? Di bali ng ipanghutang ko, di bali ng mahirapan, di bali ng itawid ko, basta ito pa rin yung dulo, susuungin ko lahat paulit-ulit para lang ganito yung maging dulo. And ito po yung ating RIE family, ang dahilan. Ito po yung mga taong naniwala, nagtiwala po sa atin. And the moment you are here, you will have that sense of purpose sa pagkatao mo na kaya ka bibiyayaan, kaya ka i-bless kasi nga marami kang matutulungan na mga iba't ibang tao na nagdadasal din ng pagbabago sa buhay nila. And nung ikaw na meet, link mo sila, mai-introduce mo sila dito sa napakagandang community natin. Ikaw yung magiging bridge, ikaw yung magiging instrumento. And since maganda yung layunin, maganda yung mission ng community natin, kaya ka ibe-bless ng ibe-bless po. And ayan po yung aking mommy, ayan po yung negative sa akin dati. Pero ngayon, ayan na po yung mga nagagawa natin kay mommy. May mga pa out of the country, pa Louis Vuitton, may mga pa bouquet of cash and all. Ayan, kasama ko pa yung kapatid ko. And ito po yung niregalo natin kay mommy this year, yung kanyang yung aming first house and lot. Ayan. So, syempre, ito po bilang isang single woman. Ito po ang regalo natin sa ating mommy. Kaya sa mga single dito, yung mga bata ka pa naman, 'di ba? Huwag ka munang masyadong magmadali, huwag ka munang masyadong magmadaling mag-asawa or what. Unahin mo muna yung pangarap mo, tuparin mo muna yung mga pangarap mo, ibigay mo muna sa mga magulang mo kung buhay pa sila yung pangarap din nila kasi syempre
kung ikaw ay bata pa, definitely mahaba pa yung buhay mo. Yung sa mga magulang natin, hindi naman natin hawak kung hanggang kailan sila sa mundong to. So at least man lang mapasarapan natin yung buhay nila na nasakripisyo din nila dahil dumating tayo sa mga buhay nila. Ano naman tayo, ibalik naman natin sa kanila and iparamdam naman natin yung genuine na pagpapasalamat 'pag sila na lang ang nagdadasal kay God. Nagpapasalamat sila na tayo yung naging anak nila sa lifetime na 'to at nararanasan nila yung mga bagay-bagay na dati ay pangarap lang nila. What if goal mo yun 'no, bilang isang single person bago ka maghanap ng kalandian or maghanap ng ka-partner in this lifetime, 'di ba? So maganda siguro, mas maganda, 'di ba? Tsaka mas ma-appreciate ka pa nung magiging partner mo in this lifetime kasi siyempre, 'di ba, inuna mong mas mahalin yung mga nandiyan na at mga binigay na sa'yo ng mga loved ones. So, ayan nung mga bagong nakita namin 'tong house na 'to. Kaya nung nakita namin 'tong house na 'to talagang nagustuhan namin agad. Ako pala nagustuhan ko kasi may overlooking and may 360 degrees. So nakikita yung city lights, city view, may Laguna de Bay, may Sierra Madre and mga ganon na mga peg dito sa bahay. So life lately na ba? Ayan. So dito na tayo sa life lately. So ako po yung gumawa ng mga slides na to. I'm so proud of myself. Anyway, ayun po yung kwento and gusto ko lang ikwento yung recent na nandito na po sa house na to. So, we were very excited sa blessing ng house na to kasi we celebrated it or we had it on my birthday last July 9. So, ayan po yung blessing. So, ayan nakaputi tayo kasi ano, para pure, ganon. Kasama natin yung mga RIE Council and some of the leaders ng ating community, andyan po sa picture. So, sobrang nagpapasalamat po ako sa mga tao na yan kasi talagang sila yung mga nakasama ko nung mga walang-wala pa po tayo dito hanggang sa nagsipag tayo, nagsipag kami together and eto na po yung mga nararanasan natin ngayon. So, nakakatuwa lang kasi pangatlong hawak ko na ng susi yan. Ayan, yung hawak na susi, 'di ba? Pangatlong hawak ko ng susi. Unang hawak ko ng susi, 'di ba, yung sa Fortuner, kung nakita nyo. Pangalawang hawak ko ng susi, yung sa Mustang. Pangatlong hawak ko ng susi, house and lot na po. So, imagine niyo, ganun po kabilis yung pwedeng mangyaring resulta the moment na sineryoso natin yung negosyong to. And alam niyo po kaya ako talaga sineryoso 'tong negosyong 'to. Alam niyo marami akong pinagdaanan talagang hirap din dito sa negosyong 'to. Hindi po talaga ano maikakaila at, marami din talaga akong mga luhang iniyak habang, nandun ako sa journey ko. Well, that's called the process and I'm proud of it. Every tear that dropped from my eye, I am so proud of them all because yun yung proseso para makuha ko yung success. Maraming mga beses na kinailangan akong masaktan ng paulit-ulit para matuto ako sa buhay, para maging matapang ako, para maging tough ako sa buhay na 'to. And kasi, ayan po, tatlo kami, babae kami lahat in the family. Yung mommy ko, boomer, 56 or 57 years old. Alangan namang iasa ko sa kanya yung buhay namin. Yung kapatid ko naman, Gen Z. 'Di ba? Hindi pa yan marunong magsumikap sa buhay. Hindi nga alam yung value ng 2,000 pesos. Kala niya maliit lang yung 2,000 pesos. Kailangan ko pa siyang i-educate na, you know what? 2,000 pesos, that is already 5 days salary of a normal employee. 'Di ba yung mga gano'n? So, sa akin kaya ako talaga tinapangan, kaya ako talaga alam mo yun, kahit babae ako, ilang ilang luha yung iniyak ko dito, pero tinuloy-tuloy ko and never ko talagang in-entertain yung
alam mo yung magi-give up ako, never ko talagang in-entertain yun kasi parati kong iniisip, paano na lang sila? Ano kaya yung magiging buhay nila pag ako nag-give up? Dahil lang nasaktan ako, dahil lang nahirapan ako, 'di ba? So kaya naman sa akin talagang tinuloy-tuloy ko po talaga 'yun. Kaya sa mga nandito, marami kayong mga pinaglalaban na sa buhay. I know we have a common denominator eh. Kasi kayo, kaya din ninyo nilalaban yung mga paghihirap nyo sa buhay ninyo, pagdurusa ninyo sa buhay ninyo. Kasi at some point, meron kayong mga dependents sa buhay ninyo na alam nyo na kayo ang sinasandalan. Kayo ang pinaka-security nila in this lifetime. So my point is, nahihirapan ka na rin lang, nagsasakripisyo ka na rin lang. What if ibuhos mo sa isang opportunity that is going to be worth it sa dulo? 'Di ba? Yung bawat patak ng luha mo, later on, babayaran ka ng libo-libo, babayaran ka ng milyon-milyon. Hindi ba mas worth it yun? Kesa sa you stay where you are, "Oh, dito na lang ako, okey na ako dito, komportable na ako, may sahod naman ako, nakakapagpadala naman ako sa amin, eh." Oo nga, pero hanggang kailan ka magdurusa ng ganyan at wala ka man lang aanihin sa buhay na 'to, 'di ba? It's okay to lose once, twice, pero yung matalo ka ng paulit-ulit sa buhay, that is not what life is all about. Life is about winning. 'Di ba? Life is about losing and winning in the end. It's not just about losing, 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 'di ba? Huwag kang papayag na parati ka na lang talo sa buhay na 'to. Dapat manalo ka din kasi you deserve that. You are a champion, 'di ba? Nung nakalawit-lawit ka pa dun sa nung sperm ka pa, 'di ba? Champion ka na kasi ikaw yung pumasok dun sa puwerta ng nanay mo at ikaw yung nabuo. Doon pa lang, 'di ba? Champion ka na sa larangan na yon. Tapos nung pinanganak ka, nung nagkamulat ka, papayag kang natatalo ka lang ng paulit-ulit. No way. Yun po yung pinaka na-realize ko. Kaya kung tatanungin niyo ako, was the journey easy? Hell no. It was not easy. Pero was it worth it? Of course. Every moment, every sweat, every tear, bawat pagod, bawat pakikipagbaka, it's worth it in the end. Yun lang po talaga yung pinaka masasabi ko po sa inyo. And, ayan, naranasan ko din na mag-birthday na dito. So, sa bahay na 'to, bininyagan na siya ng first birthday. And memorable yung birthday na yan sa akin kahit na blessing din yan. Alam niyo naman, para isahan lang ang gastos. Inchik talaga, ano. May mga konting inchik kasi akong dugo, kaya ano, nagma-manifest. 'Di ba? Kaysa sa magastos pa ng blessing ta's magastos pa ulit ng birthday. Pero kidding aside, yung birthday na 'to, memorable siya sa'kin kasi I think first time kong makatanggap ng ganyan kadaming cake. First time kong maka-blow ng ganyan kadaming mga cake. Iba talaga 'pag yung mga bisita mo ay mga asensado na din sa buhay kasi ang daming mga bitbit, 'di ba? Kaya alam mo yun, lahat sila nagbitbit sila ng cake. Kaya ang dami nating binlo na cake. So, eto yung isa sa mga talagang, memorable sa akin. Actually, dalawang celebration 'to nung araw na yun. Sa morning kasi nag-blessing at the same time nag-celebrate na rin ng birthday in the morning. So, yung mga kasama ko diyan, tingnan niyo ang gagaling 'di ba, ang gagaling umarte akala mo naman talagang nakatulog na 'yan. Yung mga iba diyan mga 1 hour pa lang ang tulog kasi 'di ba natutulog po kami dito mga 5:00, 6:00, eh yung blessing yata na 'yan 8:00 ba yun? Mga gano'n. So, oh, 'di ba, eye bags is real, gano'n. But sobrang saya and, talagang in those moments, doon mo mare-realize na moments like this make me realize that every fight was worth it. Mm. And I would fight harder. I would continue to fight to get
and to celebrate moments like this with the ones I love. Kasi, syempre, yung celebration, ano yan ginastusan yan. Yes, given po yan. Importante naman po talaga yung pera. Pero once you get there, once dumami na yung pera mo, there are a lot of things that is more important than money. And one very important thing is family. Yun po yung sa akin. Kaya pinaka na-realize ko why I needed to come from a broken family for me to value the word family po talaga. Talagang ako my concept of family is not ideal kasi I came from a family na yung daddy ko may sariling family na siya, so may bagong wife na siya. Yung mommy ko naman nagkaroon din siya ng bagong partner, nagkaroon ako ng sister, nagkaroon naman ako ng brother sa father side. So it's a modern family, pero it taught me na hindi maging narrow, hindi makitid yung view ko of family. Kasi pwede palang ganun, pwede palang marami. And yung family, hindi pala kailangan by blood. In this lifetime pala, you will meet people na will treat you as family kahit na walang-wala ka. Kahit wala kang maibigay, kahit walang laman yung bulsa mo, pero talagang magmamalasakit pa rin sa'yo. 'Di ba? Kasi sometimes in life is cruel. Pag wala ka na, para ka na lang basura, para ka na lang walang kwenta, walang bilang. Pero dito, na-realize ko and dito ko na-meet yung mga tao na, alam mo yun, kahit na ups and downs ng buhay, they still value and we still value each other. Diba? So, ayan. And ito naman po sa gabi. So, yung araw na yan, naranasan ko na mag-celebrate ng 2 beses. Sa umaga at saka sa gabi. So, iba po talaga. And nakakatuwa lang kasi before we pay for venues na para magkaroon ng mga gathering na ganyan. Ngayon, i-organize na lang namin sa sarili ng bahay. 'Di ba? So, nandyan yung mentor ko. Sobrang nagpapasalamat ako dyan sa mentor ko kasi kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya ako tinuring na kapamilya, kapatid, kaibigan, totoong kaibigan, hindi ko po mararating kung ano man po yung narating ko right now. And I'm so grateful and ayan po yung mga tao na importante sa buhay ko nung time na yan. So nandito sila sa birthday and ayan, magka-birthday kami ni Mentor Don, kung kilala niyo po siya. The president of Project High. So yan, celebrate namin dyan together. And eto naman po, another life lately. Kwento ko lang yung galing din ako ng Taiwan. So that was July. This was August. So birthday to ng kapatid ko. We celebrated it in Taiwan together naman with my dad. So ayan po yung daddy ko, Singkit. Ayan po yung aking stepmom. Ayan po yung aking half-brother. And we celebrated the birthday doon sa Taiwan. And ayan, may lantern kami, naglagay kami dyan ng mga gusto naming mangyari, mga ilang araw din kami dyan sa Taiwan. And yun, nagpunta kami ng temple, Chiang Kai-shek ba yan, ganun. Tapos, nag-feeding tayo sa doves. Talagang pinicture pa yan, no? Wala lang kasi hindi ko nagagawa yan sa Pilipinas. Pero kung nasa Taiwan pala, napaka-espesyal. And ayan, nakapag-shopping din po. And isa yan sa mga pinaka na-appreciate ko kasi I get to spend time with my loved ones. Whenever I want to, I can declare that day or those days a holiday for me. 'Di ba? Kasi kasama ko sila, pwedeng 'di ba? Kasi kung nag-work sana ako as nurse, hindi naman pwede na, oy, birthday ng kapatid ko ngayon, magli-leave ako. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan mo magpaalam ng sobra-sobrang advance para magawa mo 'yon. Pero because of the luxury of time that this business is giving me, the time freedom that this business is giving me, nagagawa ko po siya. And together with financial freedom na
Ngayon, yung shopping ko hindi na po talaga siya paisa-isa, kundi lahat ng nagugustuhan ko binibili ko and kaya ko na po siyang ma-afford, 'di ba, ngayon. And ang kinaganda, ayan po kung nakikita niyo po yung nasa pinakagilid, pag-uwi ko po ng Taiwan, ayan po yung kinita ng account po natin. So that's 379,000 ng ilang araw lang po natin na kinita yan. So a week, ganun, na income dito sa business po natin. So if you are going to ask me, was it worth it? Of course it is very much worth it. And eto po yung mga normal days dito sa bahay na nakakapag-get together. So parati pong pag may mga okasyon dito sa bahay, pag may mga bisita, sobrang tuwang-tuwa yung mommy ko kasi medyo malaki yung bahay. Kami lang yung nakatira, yung kapatid ko, yung mommy ko at yung mga angels namin. So halos halos walang nag-iingay, 'di ba? So siya lang, si mommy lang. Kaya sobrang saya niya 'pag may mga bisita kami and ayan nga, since we are a modern family, so dito ko sa house na 'to naranasan na kahit na broken family kami, nakakasama ko pa rin yung mother ko at saka yung father ko. Alam niyo po ba bilang anak, bilang ko lang sa mga daliri ko yung moments na magkasama together yung mother at father ko. And dito sa bahay na 'to, isang hindi ko makakalimutan na normal day. It's just a normal day. Kasi nagkakasama yung mommy at saka daddy ko tuwing graduation ko, sa mga ibang birthdays ko. So yun lang. So eto, 'di ba, if you'd ask me again, was it worth it? Of course, it's worth it kasi dahil sa bahay na 'to, 'di ba, binisita ng daddy ko yung mommy ko. Oh, 'di ba? Hindi para magkabalikan sila. Para makita niya, 'di ba? Siyempre, hindi man nila sabihin pero sa isang magulang, parati namang proud ang magulang sa achievement ng anak, 'di ba? Hindi ko na lang alam kung ano yung mga sinasabi nila sa likuran ko. Pero 'di ba, I'm sure kung meron man akong mga palpak sa buhay, mas marami yung mga tama, 'di ba? Dahil ganito yung mga nangyayari at inayos ko din talaga yung buhay ko at hindi talaga ako tumakbo sa kanila para sumaklolo, lalo na nung mga nahihirapan ako. Talagang ginawa ko siya on my own. Why? Because I want to develop yung tinatawag natin na financial genius because once it awakens inside of you, yayaman ka talaga. Hindi ka na maghihirap sa buong buhay mo the moment na awaken mo yon. And alam mo ba kung kailan mo na-awaken yung financial genius? The moment na may mga problema ka sa pera at itinawid mo siya sa tamang paraan. Kagaya yan, kung nandito ka sa negosyong 'to, may mga challenges ka financially, which is a normal thing to a lot of people. 'Pag ginawa mo yung business na 'to, tinodo mo, sinipagan mo, kahit anong mangyari, tinuloy-tuloy mo, na-awaken mo yung financial genius mo, tuloy-tuloy kang bubulusok. At kahit anong pagdaanan mo ng mga financial problems, eventually kayang-kaya mo na siya masolusyunan kasi nagawa mo siyang i-solve on your own. Kaya it's very important yung mga natutunan po talaga dito. And ayan po yung mga gathering, yung iba diyan kahapon lang. Ayan, I'm so happy kasi I get to invite my mentor here and talagang alam mo yun, siya din kasi yung parang tatay ko, kapatid ko, kaibigan ko dito sa business and I know na bilang mentor, isa kasi yan sa nakaka-proud 'pag nakikita mo yung mentee mo na na-a-achieve niya yung mga pangarap niya sa buhay. Kaya masarap talaga yung business natin na 'to, yan. And eto pa, siningit pa 'no? Ayan, eto isa 'to sa mga kababawan ko sa buhay. Alam niyo po ba bakit binili ko 'tong bahay na 'to? Isa talaga sa nagpa-close deal sa akin. Tawagin niyo na akong mababaw, pero dahil kasi may bathtub. Kasi alam niyo, every time I go to hotels, I spend staycation, isa talaga sa consideration ko kasi 'di ba 'pag may bathtub ang isang hotel, mas mamahalin siya.
compared sa walang bathtub. So, alam nyo na. So, pag merong bathtub yung isang hotel, talagang I take time na talagang magsusalt bath ako doon, magbabubble bath ako doon, tas with matching champagne, ganon. Kasi ramdam na ramdam ko yung pagluwag ng buhay. Ramdam na ramdam ko yung sarap ng buhay. And imagine niyo po, dito sa bahay na to, I get to experience that whenever I want to. Kasi nasa bathroom ko lang siya. So, ganun po yung mga, pag tatanungin mo ako kung it's worth it, it's worth it. It's worth everything na ipinuhunan ko. Alam niyo po ba yung pera? That is the least na ipinuhunan ko sa negosyong to, 'di ba? Kasi napakadami pong ipinuhunan ko sa negosyong to na hindi kayang bayaran ng pera at hindi kayang tumbasan ng pera. Kaya ako po narating yung narating ko right now. And yung mga bagay na yon na hindi kayang tumbasan ng pera, yun ay nasa sayo din. Nasa sa loob mo din yun. And siguro I'll end this slide with, ayan, that one, fortune is for the brave. But for sure, my whole sharing, it already talks about bravery. It already talks about, 'di ba, kailangan mong lakasan yung loob mo, kailangan mong tibayan yung loob mo. And since dun tayo nag-end sa bathtub, meron lang din akong huling mensahe. Gusto kong, kagaya ng sinabi ko po kanina, alam niyo po ba na yung pinaka least na investment ko dito sa negosyong to is etong ganito, yung pera. Yung pera na pinangutang ko para makapagsimula ako dito sa negosyong to, yun na yung pinaka-least na ininvest ko. Kasi para sa akin, yung pinangutang ko na pang-start na yon, hindi nga yun umabot ng ganitong halaga. Yung pinangutang ko that time, na nagsisimula ako. Nung nalaman ko lang yung VIP, mas nilakasan ko lang yung loob ko na mas lakihan pa yung ipangutang ko kasi I already saw that life coming. Diba? I already saw na yung mga buhay na yon, yung mga ikinwento ko na yon, mangyayari siya sa akin. Kaya yung kakarampot na pera na sinimula ko, paano ba yon? Basta yung kakarampot na pera na sinimula ko na hindi ko pa sariling pera. Para sa akin, kung magsisimula ka ng hindi mo sariling pera, napaka-wais mo. Kasi gagamitin mo yung pera ng ibang tao para makapagsimula ka sa negosyo. Because you already have what it takes to become successful in this business. Kaya nung nalaman ko na more than this, para mag-VIP, siguro mga ganito. Ganyan. Ayan. Para maging VIP. Alam mo, talagang pinangutang ko pa talaga siya ulit. Ganun kalakas po yung loob ko. Kasi nga, meron akong nakikita na hindi ko pa man siya nararanasan during that time, pero nakita ko siyang posible kasi nakita ko siya na nangyayari na sa mga taong nauna po sa akin. Nakita ko may mga grade 1 lang yung natapos, grade 2 lang yung natapos, high school grad lang yung natapos, pero kumikita ng malaki sa negosyo. Kumikita ng ganitong halaga every month sa negosyo. Sa akin dati, pangarap ko lang kumita isang bundle lang every month. Ito po talaga yung pangarap kong kitain before na nagsisimula ako. Kaya ako talaga pinangutang, kaya ako talaga itinaya, pati yung profesyon ko sa negosyong to, itinaya ko po talaga yung pagiging nurse ko kasi ito yung kikitain ko abroad eh. Bakit pa ako mag-a-abroad kung ang isang high school grad dito sa negosyong to, kumikita triple buwan-buwan dito sa negosyong to. Alam niyo po ba, tinuloy-tuloy ko lang. And kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga pinuhunan ko na hindi pera, na hindi kayang tumbasan ng pera, kagaya ng lakas ng loob, kagaya ng pagsisipag, kagaya ng pagtiyatiyaga, kagaya ng tibay ng loob,
Kagaya ng kahit na gaano nakasakit yung nararamdaman ko, pero talagang tinutuloy-tuloy ko yung pakikipaglaban kasi alam kong walang ibang makikipaglaban para sa akin at walang ibang magtutupad ng pangarap ko kundi ako. That kind of mindset and heart set and ugali, it also exists in you. And kaya naman, it's duplicable. Kaya naman ako, I am very passionate at telling my story of bravery because yung pagiging matapang, it is innate sa atin. Kailangan mo lang lakasan yung loob mo. Kailangan lang, huwag ka lang matakot masaktan. Huwag ka lang matakot mahirapan kasi the moment na natakot kang masaktan, the moment na natakot kang mahirapan, lalo kang papahirapan sa buhay na to. Huwag mong skip yan. Don't skip that part na ipoproseso ka, huhulmahin ka ng buhay, 'di ba? Papaiyakin ka ng buhay, sasaktan ka ng buhay. Don't skip that part because once you overcome all the hard in your life will be easy. Ito po, imagine niyo po I started with less than this, yung pinahunan ko. Nung nalaman trap. Wala po akong pera, wala akong trabaho, at hindi ako eksperyensyado sa ganitong negosyo. Nung nalaman ko, talagang pinangutang ko pa lalo yung pang VIP ko. And buti na lang ginawa ko po yun. Kasi imaginein mo, lahat yung mga binanggit ko po sa inyo, nangyari na po yun lahat. And until now, this business is giving me not only this much, but imagine mo lang sa sarili mo, if aabot ka sa time na you will be earning this much every month, 'di ba? Ano kayang klaseng buhay ang maipoprovide mo for yourself? If you are going to earn this much every month, ano kayang klaseng buhay ang mabibigay mo sa anak mo? Ano kayang klaseng buhay ang mabibigay mo sa pamilya mo? It may not be an ideal family, pero 'di ba? Ano kaya ang kayang puntahan? Kasi money is just a tool. Ganyan ko siya nakikita ever since. I use money to prosper my life, to prosper my family, to prosper other people. And dito po sa community na to, I am sharing all my secrets to everyone. Para lang po talaga ma-duplicate yung ganitong klaseng resulta. Kasi ako naniniwala ko na itong paghahawak ng ganitong pera, this is not only for me and for the chosen few. Every one of us in this Zoom event, kaya mo din maghawak ng ganito karaming pera buwan-buwan. Pag haharapin mo lang lahat ng takot mo, pag hindi ka lang matatakot masaktan, pag hindi ka matatakot madapa, ilang beses ka nang nadapa at walang nangyari, 'di ba? Ang dami mo nang tawid sa buhay mo na ngayon tumatayo ka pa rin at lumalaban. For once in your life, do something that is worthwhile. Do something, grab an opportunity na sa dulo, nahirapan ka, nasaktan ka, ang dami mong mga battle scars, but then at the end of the day, babayaran ka ng ganito buwan-buwan. Sino ba namang hindi magsisipag? Sino ba naman ang hindi pupunasan ng luha ng paulit-ulit at babangon ng paulit-ulit para ipaglaban yung pangarap, 'di ba? Kung ganito, hindi po sa mukha tayong pera, hindi po eh. Pero let's face it, money is important. Huwag tayong magpaka-ipokrito na hindi importante ang pera kasi importante ang pera. Ito'y nagpapatakbo sa mundo. Anong pambayad mo ng matrikula ng anak mo? Anong pambayad mo ng pagkain? Anong pambili mo ng mga pangarap mo, 'di ba? Pera. And you know what? In this community, ito po yung pinakasusolusyunan natin sa buhay mo. Darating ka sa time, pag ginawa mo to, tinuloy-tuloy mo to, sinunod mo yung community natin, yung system natin, yung mga mentors dito, yung mga advice ng community, darating ka din sa time na maghahawak ka ng ganito kakapal na pera na halos hindi mo na madangkal sa palad mo, bibigay sa'yo buwan-buwan, and by that time comes when money becomes your least priority, you will realize the more important things in this lifetime. And until then, hindi mo kasi marirealize yun eh. Pag problema mo ng problema ang pera ng paulit-ulit, you have to get out of that rat race. Get out!
Get out! You are not trapped. You have a choice today. May choice ka. You are being given that choice every day. Every day, kada mulat mo ng mata mo, meron kang choice na ipaglaban mo yung pangarap mo. Kalimutan mo na yung mga araw na hindi mo pinaglaban yung pangarap mo and start today. Start today na ipaglaban mo naman yung mga pangarap mo. Start today na gawin mo naman goal mo na darating ka sa time wherein money will be your least priority. Kasi ang dami nang pumapasok. And that's the time, pwede mong sabihin sa akin na talagang mahal mo yung pamilya mo. Kasi kung talagang mahal mo yung pamilya mo, kasama mo sila. Paglalaban mo na magkasama kayo. 'Di ba? Kung pera lang naman ang dahilan, bakit kayo magkahiwalay? Ako am so passionate at telling yung mga OFWs kung may asawa ka, may pamilya ka dito sa Pilipinas, pera lang ang dahilan bakit ka hiwalay sa kanila. Ako po, I came from a broken family, hindi pera ang dahilan bakit nagkahiwalay yung pamilya ko at hindi kayang ibalik ng pera